Yan ko ng number ng anak ko that you even texted Sean during his birthday. Nag-text ka. Hindi lang naglo-load ang anak ko kaya hindi ka na thank youhan. Pero nandyan sa draft, thank you Tita Rose. Hindi na send Rosebud. Ikaw lang ang binigyan ko na number, na that number, yung nag-death threat sa anak ko, dun tumawag. Ha? Umayos ka din. Again, nandito pa rin sa puso ko na minsan tayo'y naging magkaibigan, Rosebud. Nasasaktan pa din ako kahit papano because I still considered you as my friend. Kausapin mo ko, Renilyn. Madali ako kausap, alam mo yan. But of course, I will safekeep myself. Freely execute an affidavit to redeem yourself. Ha? Wala namang problema. I can disregard everything. All the troubles na binigay mo sa akin, Renilyn. I can disregard it all. In exchange for an affidavit. Voluntary executed sworn affidavit. Dahil alam mo ang totoo, Renilyn. Alam mo ang katotohanan na ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo ang lahat. Dahil kung wala kang malicious intention na i-share ang picture na ipinagkatiwala ko sa iyo in good faith to RJ, that this RJ used that picture to intrude my privacy and to harass me in any way. You are the root cause of this all. Huwag kayong maglinis-linisan, ha? Ikaw, Aro, kulang ang lalapot ang dugo mo. Yung sinasabi mo, minsan mo lang akong minura, pero 3 buwan kitang inaraw-araw. Ibalik ko sa'yo ang naratibo mo. Ang minsan ba mag-justify ng iyong kapangahasan para makisawsaw at dautin ako? Nasa tingin mo inequitable na inaraw-araw kita for 3 months? Pero i-disregard natin ang fact na sa walang dahilan, minura mo ako, nakikisawsaw ka sa isyo na hindi ka naman involved. Ngayon, nung inaraw-araw kita, dahil minura mo ko, nanumpa ka sa watawat na ipapabagsak mo ko. That in all ways, with all the malice and intention na sirain ang pagkatao ko, andyan ka, Aro. Tas sasabihin mo ngayon na nahimik kayo for how many weeks? Na nahimik kayo at ako ang hindi tumitigil? Wow!
Porkit ba't nanahimik na kayo? Wala akong karapatan to push ng mga bagay-bagay that I think can appease myself, my own pride, my own credibility, my life. You ruined my credibility. You ruined my integrity. And you even ruined my life and my son's life. Kuya, pakidaating ko po. O ayan, sinasabi nyo principals na hindi ako kinukolektahan ng basura dahil hindi ako nagbabayad sa COA. Nakakahiya. Patunayan mo yan, principals. Dahil it is slander. Huwag ako ha. Huwag ako. Ikaw, Norberto. Ang galing-galing mong magsabi. Sumusobra ka na, bruha. Ang galing-galing nyo magsabi na bawat detalye pinapakialaman ko. So, anong tawag nyo? Na pinost ko, ginawa ko ng content yung mga picture ko. Ha? Na nandun yung edited ng anak ko way back 2008, wala pang TikTok. Pero anong pinagsasabi mo, Norberto? Nananawagan ka pa sa kakamping na sinungaling ako? Bakit? Winawagayway ko ba dito sa TikTok na nag-China ako? Na pumunta ako sa buwan? Na nakatulog ako sa ilalim ng Pacific Ocean? Tapos kayo yung may ganang magsabi? Na kaliit-liitang bagay pinapansin? Ano ang tawag mo niyan, Norberto? Ha? Ang galing mo pang manawagan. Ha? Ngayon, my life is an open book. But I am not giving you my consent na pagtawanan nyo ang grape issue ko. Dahil kahit sinong biktima, hindi na naisin na sa buhay niya, dinanas niya ang ganong karahasan. Wala kang karapatan, principals, na pagtawanan ako sa grape issue ko. Ha? Nakailang pagtatawa ka na ba, principals? Anong sabi mo? Sabog ako? Adik ako? Dahil inamin ko na hindi ako malinis sa sitwasyon, nakatikim ako. I once tried it. But trying does not mean you are dependent, that you are a drug addict. Trying out of curiosity does not lead you to be a drug dependent. I am challenging you. Ikaw, principals. Ikaw, Norberto. And RG. To lay down your request and to lay down your challenge for a follicle test. I can submit myself anytime at your convenience. Galing-galing nyong mangwestiyon sa pagkatao ko, kung JD ba ako or not. Pero nandun na kayo sa na-resolve na ang pag-uutak nyo na ako ay isang peke. Nag-challenge pa kayo, mga buwakan ng ina nyo.
Ikaw, Jeff Cruz, ang hambog mo, putang ina mo. Ang tanong, Jeff Cruz, inaano ba kitang hindot ka? Ha? Ngayon, magtatapos na ako 3:30 na Bibili pa akong Baygon spray. Ang challenge ko sa'yo, Jorace, nasa na kailangan ko ng pera para magbayad na ng 50,000 si Bituin, 20,000 si Jeff Cruz, 10,000 si Austin. Ilatag nyo ng maayos. Ha? At patunayan mo, Jorace, that of clean hands, you are submitting yourself to the court in equity, not to harass me. Using your legal capacity, using your legal authority para harasin ako. That I have all this recording na you are the one asking to do recording in the live stream about notary. Ha? Lumabas, Jorace. Galing mo, Noon mo pa ako hinaharas, pinapatigil mo ko sa walang saktong batayan. Way back 2022 pa, Jorace. Ha? For whatever reason it is, ikaw lang ang nakakaalam kung ano talaga ang kasalanan ko sa'yo, maliban sa pag-amin mo kay Gomer na napiste ka dahil sa black and black na ginagawa ko sa'yo. Tama bang bigat na yan para kamuhian mo ako at hayupin mo ko ng ganito, Jorace? Attorney Jorace Tina Lampa? Ilang beses ako nag-reach out sa'yo. Anong ginawa mo? Nandyan ka pa sa mga live ng mga kurimaw na yan. Reported na. Patapos naman na din ako. Na alam mo namang binubuli ako or yung kung sino man nasa tabi ko. Kung ginagawa mo, Jorace, ngumingiti-ngiti ka lang. Wow. Ikaw pa mismo ang naghanap ng investigador para ibigay kay Bituin para imbestigahan ako. Can we consider this as harassment? Can we consider this as in any form of coercion? Can we consider this